who is alive forevermore. No, siya'y buhay, pakilaman. Kaya nga, hindi dapat paniwalaan kasabihang taon ng nagmamatay ang Diyos, paniniwala ng iba. Dahil sabi sa Biblia, Jesus is alive forevermore. Wala pa na ng Diyos. Praise God. Napakaano lang ngayon. Isang lang yan sa loob isang taon. Nakitin naman. Okay, praise God. Last year, aga mo pero medyo na-pain. Pero, despite that, nakakot ako. Bili ng Diyos. Are you excited today sa pagkilig ng salita ng Diyos? Amen. Today will be a busy day. Aming hapon po. Kung kayo gusto po umulit ng ating message, balik kayo sa Centro Mall, alas 3. Okay, umulitin natin yan. Pero nice ko lamang ibahagi sa inyo na salita ng Diyos sa bagay ito ay hindi kumukupas. Kahit taon-taon yan, narinig natin yan, hindi yan nagbabago. Sa ilang taon na ang pag-aaral sa Biblia, ilang taon kayo yung pastor at pamamalayan. Kahit minsan may mga mensahe, versikulo ng aking hindi napapamalayan, laging bago ang mensahe ng Diyos. Kahit ang John 3:16, gasgas na yan, ginagalit ng lahat ng tao, naging memory verse na yan, guide verse, pero dito ang John 3:16, laging may bagong mensahe. Pero isa naman may mensahe ang kalitasan ng tao, pero laging sariwa ang salita ng Diyos. So, bago nito, ating pong pagtagumpayan ang araw nito ay katagumpayan ng Diyos. Ang lahat sa inyo ay may nagumpay. Diba? Bakit kayo may nagumpay? Imbisi kayo na maaga. Upang ngayon ay pasalamatan at tagpuin ng Panginoon. Pasalamatan at muling adalahanin ang kanyang muling pagkabuhay. So, ito po ay sa bahagi ng tradisyon ng iglesia, ng church. Every year, nagtatapos ang Easter Sunday. Nagtatapos ng Resurrection Sunday. So, today, let's ask the Holy Spirit to guide us as we hear this word. Tayo na lang. Maraming salamat mga sumabing ito na magsamba. Araw Panginoon na pag-aalala ng muling pagkabuhay. Ang iglesia na sa pagbibitan about church sa umaga nito ay nag-celebrate ng Easter Sunday. Resurrection Sunday, tumemulate na ikaw ay muling nabuhay. Na ikaw ay bumalik mula sa kamatayan. Upang Panginoon ay katubusan ay magkaroon Panginoon ng kagagapan ng Panginoon. Ama salamat sa umaga ng pagsambawag sa Panginoon ay nakatagos sa bagay ng pagpalain mo sila. Na ito na Panginoon nila ang kalooban. Ito ay pagkakayan puntahan sa labo ng dalanginan. Upang Panginoon masalamatan ka sa iyong kabuting katapatan sa isang sikat na ito naging tapat na sa amin. Ang masalamat sa kalakas at kalusugan ng Panginoon ay walang nararamdamang mabigat. Salamat na sa kalayaan kami Panginoon ay hindi nagpipilit. Salamat na sa kalayaan ng gusto dahil sa pahin na ang pakanambal sa amin ng Panginoon ay hindi nagsusupil ng walang relihiyo ng Diyos. Salamat. Nasumagay ito Panginoon sa kapihin ng mga salita ay mga puso ng mga puso. Gayong mga tabang lupa upang tumanggal ng mga asik ng mga salita upang tayo tumubo, mamunga at kami Diyos ay inubo. Pagpalain mo yung bayan sa mga salita, itago mo yung mabakalibig sa ititiwan ng sa aking mga lagi, ay lang sa pagpapakain ng mga salita, pagkalanas sa iyong anak Panginoon. Sa bagay ko, wala ng Espiritu, tuminis ka sa bawat isa sa pagkikip ng mga salita sa pangalan ng Jesus. Amen. Pangalan ng Panginoon. Praise God today and celebrate the Jesus Christ resurrection based from our verses na binasa natin kapatid. Ay nakita natin yung senaryo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Those are the scriptures written about the resurrection of Christ. And this is the photographic picture, photographic view of how Jesus Christ was risen from the dead based from that picture. So today, let's watch this para maging movie naman siya. Para mas lalo natin ma-observe ang mensahe sa mga ganito. So, tayo lang din sa play this short video clips from YouTube. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved.
Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not come in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she leant over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. Woman, why are you crying? They asked her. You take my words. I do not know where they put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Why are you crying? What was it that you were looking for? She thought he was the gardener, so she said to him, Took him away, sir. Tell me where you put him and I will get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Her body. "This means, teacher, do not hold on to me, because I have not yet gone back into the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father, and their Father, my God and their God." So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord, and related to them what he had told her. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors, because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came, stood among them. "Peace be with you." After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father sent me, so I send you." Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Praise God. Based from this video clips, natin ang scenario ng muling pagkakabayan. Today we'll talk about our topic for this week is alive in this resurrection. Alive in this resurrection is our topic for today. From our sermon series for the month, Come Alive, a journey to the Holy. Okay, dito po yung scenario ng muling pagkakabayan ng Panginoon. So the resurrection of Christ is a triumphant and glorious victory of every believer. Ibig sabihin po si Kristo ay namatay na sa krus. Lalo lang, hindi siya tagumpay.
Ngunit ang kanyang muling pagkabuhay ay nagbaban siya ng katagumpayan ng Panginoon na nagawa na niya ang kanyang misyon sa kaligtasan. It is a mayaman and a glorious victory for every believer, each one of you, me and you. Jesus Christ died, was buried, and rose the third day according to the Scriptures. 1 Corinthians chapter 15, 54 to 55. Okay, when the perishables have been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the sayings that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Na sa kapag daw nagugulong ay napalitan ng hindi nagugulong, ang kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan. Matutupad na sinasabi ng sulatan, nalupig na ang kamatayan, nalubos na ang katagumpayan. Nasaan o kamatayan ay yung tagumpay, nasaan kamatayan ang iyong kamandag. So ang kamatayan at may pagkabuhay ng Panginoon ay ibabadya ko ng victory over death. Ang katagumpayan laban sa kamatayan. Meron po akong dito na iniingatan, ay hindi lang po sa ating visit si Pastor Mark. Ito po yung dispensation of food. Pwede ako magbabatin. Okay, so, limanin ako. Sige po. May kanin ako. Okay. So ito po yung book ng Dispensational Food, copyrighted 1918, written by Clarence King. This book, nag-ano po siya ng mga iba, naghalos sa Bible School. That was 1998 to 2000. O 1996 to 2000. So, nakita ko sa library ng una namin church ni Pastor Harvey. So, nila ko siya, pinili ko naman siya. Pero ito nagturo ko sa Bible School, ito hindi siya. Hindi ko nababalik. Kasi alam niyo, napakaganda ng libro niyo. Actually, nalalaman ko siya. 1980, dumalang naman siya. Kinuwid ang libro sa kasalanan siya. It's an ancient book which is biblically and doctrinally tama siya. Kasi talagang relevant peace and diba sabi ng evangelistic truth ng kanyang dispensations. Bakit yung mga tawag namin na full of illustrations, full of biblical support, verses that can support the truth na yung dispensational truth. Hindi siya Bible. But this is the exposition of a scholar na binasihan ng talata sa Biblia. Kaya that's why most of the teachers, Bible schools, professors is adapting and using this reference, this book as reference. So I just want to get one of the excerpt of this page, of this book. Ito po yung the spiritual word, the spirit word. At talagang siya, spiritual pa kaya. Yan, the spirit word. Yan ang pinaka-favorite page ng libro niya. Bakit po? Kasi yung spirit niya tinatawag ng panorama. Ano yun? Panorama tsura ng Biblia from Genesis to Revelation. At ito po ang natawag na blueprints, the master strategies of God mula sa creation hanggang sa katapusan ng mundo. Dito ko po talaga naiintindihan ang Biblia, yung talagang tayo ng Diyos mula sa unang hanggang sa uli. Dito ko nilalaman ano ang magaya at magagalak sa inaarap. Kaya bilang Kristyano, nakita ko pa na nagawa ng kahandaan. Ano pa ang magagawa? Kaya yung mga pangyayari sa masasalita sa mundo nito, hindi na naging question sa akin because of this truth. Truth because it was biblically supported by scriptures. So dito, ito yung kasi paano nakadali kayo yung original earth, yung sa Genesis 1:1 at Genesis 1:2. Nitipay siya po ang verse. Yung verse was the verse of Genesis chapter 1. Iba po yun. At iba po yung verse 2. Yung verse 1, original earth, yung verse 2, yung restored earth. Imagine ang galing ng Bible.
Sa pagitan ng verse 1 at verse of Genesis chapter 1, alam nyo mga kapatid, ang daming nagalang nun. Kaya ang galing ng Bible. Imagine na, introduction pa lang ng Bible. Genesis 1:1, Genesis 1:2. Amazing. Ang ginawa ng Diyos. Kaya, ano na talaga, the Bible is holy. It is the Word of God, it is the manuscript, and the original plan of God is written on the Bible. Ito po yung original earth, tapos karoon po ng restoration. Yan na po sa science, tinatawag na naman ng Big Bang Theory. Alam niyo ba sa mga estudyante yun, mga teachers, Big Bang Theory, nagkaroon na ng pagsabog, pwede nagkaroon ng bagong restoration ng earth. Ito po yun. Kaya that's why sometimes nagkakaroon na nagko-comply. Nagpipit ang science sa Bible. Kaya ito po yung new earth. Dito po yung new earth. Dito na po yung delineate. Dito na po yung 6 days creation. Ito po may original earth. At yung creation. Diyan na nga yung bumabalan sa Satanas. Itong verse 1 at verse of Genesis, yan po naganap. In between that verse, ang tawag ito, yung paglaban na mga anghel, laban sa Diyos. Piniligayan ni Lucifer na naging nasa Satanas. So imagine that, hindi po yung history niyan. Verse 1 and verse Genesis chapter 1. So natin po yung flow ng bagang history. Yan po, ang tawag ng Greek. The Greek, ito yung nalilibing. Ito po yung tawag na, ito ba? Sa Bible, meron dyan part sa Bible sa Old Testament na kung saan yung mga anak ng tao, anak ng Diyos, mabasa sa Genesis yan. Ito po yung mga anak ng tao, anak ng Diyos. Yan po yung mga anak na naging mga anghel na nakapag-asawa ng tao during that time. So meron yung mga talaga sa mga anghel na hinusgahan ng Diyos at sila ay nilagay sa Tartarus, which is an eternal hell from them na ang lalabas nila ay lalabas sa katapusan ng mundo. So meron pong mga anghel na nakakulong na naging masama. Sila ay gamay ng kulong. So those angels who is inanod na nakapaglaban sa Diyos ay are in Tartarus today. So ito po yung picture, yung scenario ng the Great Flood. So pinagalitin natin sa ilalim maraming mga tutulog-tulog. Hindi maraming mga namatay. Okay. So Great Tower of Babel, kita niyo yung history from the Bible. Then ito po yung pagbaba ni Satanas upang katagpo si Jacob. Maraming mga senaryo kumababa sa Satanas sa mundo. So ito na po yung senaryo ng the resurrection. Kaya the burial and the resurrection. Gamitan natin. Sige lang, next page. I-zoom natin ang konti. Kami next page na. Ayaw na ito. Next page pa. Ayan, okay. I-zoom natin ang konti. So ito pinakita natin. Dito tayo sa senaryo ng pagkatapos na isa sa krus. So natin i-conduata that it was Jesus Christ, the penitent, the impenitent, saan isa sa magandang na kasama ay nanampalataya. So natin yung araw that this penitent goes to paradise kasi pangako ng kanya. And the impenitent isang magandang sa heaven. And during the Old Testament until the resurrection, during that time, kami tinatawag na Sheol. Ang Sheol ay bumubuo ng hell and paradise. This is Hades. Ang Hades ay composed of Sheol and hell. Okay. So dito po, pinapakita ito yung globe, tinatawag niya. Pinakita nga si Abraham at ang mayaman, saan ito po, bibigay, kinulit ng Panginoon. Do you know that the resurrection of Christ ang ginawa ng Panginoon sa kanyang resurrection? Ano sabi sa Biblia? Na siya ay namatay at siya ay muling nabuhay after 3 days. Ano po ang ginawa ng Panginoon habang siya ay namatay ng 3 days? Ano sabi? Bumaba daw siya saan? Sa impyerno. So sabi sa Ephesians chapter 4 verse 9, ano ibig sabihin na umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba na siya sa kailalimang bahagi ng lupa. Okay. At sabi sa 1 Peter 4:6, sa yung meron tayong verse, paakala nyo, gawin ko, walang pwede mong share. 1 Peter chapter 4 verse 6. Ganito sinabi ng kasulatan,
Maski mananagot sila sa Diyos, nadammakot sa mga buhay sa mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila inahusgahan ay sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, magbubuhay sila sa Espiritu sa pagitan ng kapalingan ng Espiritu. The first, Jesus Christ, the first offspring, ang unang resurrection. Dito po, pinakita dito yung mga patay na sa paradise. Sabi sa ating doktrina, sa ating sa ating binabanggit na statement of faith, na siya'y namatay at bumaba sa impyerno. No, hindi siya bumaba sa impyerno. Bumaba siya sa Hades, kundi sa part ng paradise, hindi sa hell. So si Christ, na siya mamatay ng Hades, bumaba siya dito sa paradise to proclaim the gospel to the saints na namatay ng Old Testament. You know why? You know what happened? When Jesus Christ resurrected, nung siya'y muli na buhay, bumalik siya sa tomb na pag-aaral ni Jose Marilea, di ba? Pag-aaral yung kanyang dingding ng pag-aaral ni Jose Marilea. Nung siya'y muli na buhay, siya ay bumalik sa tomb, resurrection na. Pero kasabay na kanyang muling pagkabuhay, ay mga Old Testament saint, yung mga banal ng lumatipan, na sila muling nabuhay, itinaas ka sa pinakamataas na lugar ng ating kalangitan. So, ito ngayon, na tinatawag natin Hades, empty na ang paradise. Anong nakita? Hell. Impyerno na lang siya. So today, sa New Testament, after the resurrection of Christ, Hades is only, the paradise is already empty, but what existing is the hell. It's because the paradise was transferred during the resurrection of Jesus Christ on the upper place, which is heaven. Now, these Old Testament saints are living with God na nabubuhay sa evolution ng nabubuhay. Nakasama ng Panginoon sa langit. Now, ang mga namamatay na banal, ang mga namamatay na Christian, dito na ito. Kaya when you believe in Christ, that you have the faith that Jesus Christ is your personal Savior, rest assured, when you die, kapag kayo namatay, dito tayo buhay. Tayo kasama ka dapat. Now, kapag kayo makasalanan, di may sana tumanggap sa pangalan ng tagapagligtas ng kanyang buhay, dito ang buhay. Pero alam niyo ba, itong impyerno, hindi magpunta yung huling. Ibang po yung tagal-tagal o for information. Ang impyerno po, existing ano ngayon. Ang wala pa yung tagal-tagal. Sabi daw, ang impyerno, mamang init lang, wala ganang pasok. Mamang init, di ba ang init-init? Diba lalo, nakakapagyano tayo dahil sa init. Yung tamang init na talagang bidagdag na uuhawin ka. Pero ibang impyerno, ang impyerno, so, iba ang tagal-tagal ang boy. Ang tagal-tagal ang boy, nakakalapos na. Ang balat. So, ibig sabihin, ito po yung existing today. Why I'm telling this? This is a theological copy. Hindi siya pag-preaching. Pero I want to, gusto kong samahan ang preaching ng teaching para kayo umali mga kapatid. Na mas naiintindihan nyo ang kaganapan natin bilang Kristiyano. Kapag namatay ka, guys, assured to go to paradise. Say amen. Bibigyan yan eh. Masulat siya. At in-drawing ni Clarence Bernard kung saan nakikita talaga, it is supported by the Word of God. And we believe in the Word of God. That the Word of God is 100% true. Tama. That is the Word of God. And the resurrection of Christ, that's why, pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Pinagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. Close pa natin siya. So, yung the big law, ito yung talaga abis, pinakalalag na nila. So, existing yan. So, yan po yung then the resurrection, hindi natin po. Ito po yung the present church. Ito yung present. Ano po yung nakikita nito? Ito po yung rapture. Ito po yung rapture. Ito po naman yung 1,000 years. Itong rapture, kung babalik natin yung picture, kapag nag-rapture, o aakyat tayo, mga tinubos, mga rapture, then 7 years, dito, yung tribulation. Then after 7 years to 1,000 years, bababa tayo. Ang rapture at saka yung mga testament. Bababa tayo dyan para maghali na sa kingdom ng Panginoon. Ang tanong na, kapag umakit ka sa langit, napunta ka sa paraiso, sino gusto mong makita? Sinong Bible characters na gusto nyo makita?
Magsabi kayo sa sarili niya, sino? Makikita niyo sila. Kapag na-rapture, kapag napunta, kasi they're just waiting in the paradise for the rapture. They're just waiting. Tapos, pagaling naman tayo sa Diyos, lahat tayo bababa sa lupa upang magawa ng Panginoon sa lupa. This is one way of explaining that your salvation is being assured by Christ's resurrection. Limalitasan natin, siniguro ng Diyos dahil sa kanyang muling pagbabago. Let's proceed. Kaya the significance of Christ's resurrection. Ano ba ang kahalagahan ng muling pagbabago ng Panginoon? Napakahalaga na mga kapatid. Number one, the resurrection witnesses to the immense power of God Himself. Nang muling pagbabago ng Panginoon ay isang saksi kung paano ang Diyos ay makapangyarihan. Say amen. Makapangyarihan Diyos. O siya, dahil ang kamatayan ay mula sa ng kasalanan. At ang kamatayan ay kayang nalubig sa magitan ng muling pagkabuhay, namatay ang kanyang anak at muling nabuhay, at dito nalubig ang kamatayan. So, 1 Corinthians chapter 15, verse 24. For what I received, I pass on to you, as of first important, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamalaga sa lahat na tinanggap ko din sa ating Pablo na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad na sinasabi ng kasulatan, iniligig siya, muling nabuhay, sa ikatlong araw, at tulad din ang sinasabi ng kasulatan. So Jesus defeated death by dying on the cross and being raised from the dead. Jesus is alive and holds the key of death. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 18, I am the living one, I was dead, and now look, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and Hades. At ang nabubuhay, namatay, at ang nabubuhay ay mabubuhay. Namatay ako, kung tingnan mo ako ay buhay ngayon at manatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang susi ng kamatayan at daigdig ng mga patay. The key of death is being dead by Jesus Christ. So, ang susi ng langit, hindi bubuhawak yan ang susi, hindi yan hawak sa Pedro. Ang susi ng langit at ang impyerno hawak ng Panginoon. Ganyan siya kamakapangyarihan. Pero kung tanong, kahit ako nung ako ay nag-aaral pa sa Biblia, ito lang yung tanong. If Christ conquered death and has shared if Christ has conquered death and has shared His resurrection with us, why do we still experience death with the pain, aloneness, confusion, and separation that accompanies it? Where then the second Adam, the power of the temper, so strong, it is even that even God will not overcome it. Sa Tagalog yan, kung ang si Kristo natalo na ang kamatay, bakit may namamatay pa ngayon? Na kahit Kristo ka, namamatay ka pa rin. Nasa kamatayan yun, sabay ang pain, ang pag-iisa, ang confusion, ang separation. Bakit may kamatayan? Kung nagtagumpay ng Panginoon Jesus sa kamatayan, bakit may namamatay pa rin? Dapat wala nang kamatayan. Ang kasalanan ba ni Adan, na nagbuwa ng kasalanan, ay nakamatayan, ay talagang mga pangyayan na hindi ang Diyos hindi niya kayang masubi. Di ba? Kasi dapat kung talagang na-overcome ang kamatayan, dapat wala nang mamatay. Di ba? Bakit ngayon ipakay pa rin? Hindi mamatay pa rin. So, if Jesus didn't death, why are there people still dying? Ba't namamatay na? Tignan natin sa Biblia. Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because of the sin. Kasalanan din pumasok sa lipunan sa magitan lang ng isang tao, si Adan, at ang kamatayan pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, kamatayan ay sino ang sisisi natin? Si Adan, hindi si Eva. Kasi kung di naman nagpatapos si Adan, ay hindi wala kasalanan. No? So, magpapay mababa. May kasalanan. No? Pero, kayo may kasalanan, kung matapos ka na. Pero ang Biblia, ang sinisisi, is Adan. Kasi sa kanya ibinigay ang iman, ang usapan. Siya ang ibinigay.
So, yung sabi kaya may mga eksena na, ay, ano kasalanan ko, wala naman ako lang. Totoo yun, you're ignorant. No? Pero sa kaya sa Diyos, ang tao, ignorant of the law does not excuse anyone. Diba? Dito, pinakita ang kasalanan nila. Dahil sa kanyang pagkakasala, nagbubato ng mga alay. Ang tanong, ba't bakit kayong gawin? Kaya bang makamatay bunga ng kasalanan nila? If Jesus defeated death, then why were people still dying? Okay, sabi ko, Christ did not abolish physical death immediately, but by His death and resurrection, it will be abolished eventually. So, hindi siya biglaan. Eventually, ibig sabihin, yung pagkapanalo ng Diyos, ang katagumpayan ng Panginoon sa kamatayan, it will be eventually happen. Paano? Dapat agad-agad eh. May purpose ang Lord. So, Jesus it does take the eyes of faith to see the victory clearly. Ibig sabihin, para malaman mo talaga nagtagumpay ng Diyos sa kamatayan, it takes faith. Kaya ako talagang bago maniwala naman kaya, I'm still wondering. Hindi ako 100% believe sa salitang victory over death than by Jesus Christ. But ito yung sinasabi, wala tayo na makita mo ang katagumpayan ng Panginoon sa kamatayan. It takes eyes of faith. The Christian who dies in Christ Jesus is away from the body and at home with the Lord. So yung katagumpayan ng kamatayan, magagawa kapag ikaw ay namatay na. Ay nagtagumpayan sa kamatayan, namatay na ito. Dahil dapat maganap ang muling pagkabuhay. Natulad ng Jesus. Kung isipin mo si Jesus nga, natalo ng kamatayan kasi namatay siya. Pero paano mananalo doon? Ang katagumpayan laban sa kamatayan ay ang muling pagkabuhay. Mga kapatid, kailangan natin muling mabuhay para magtagumpay sa kamatayan. Kung nasa Bible, may mga tao sa Biblia na hindi nakaranas ng kamatayan. Diba? So, ibig sabihin, ang kamatayan ay kailangan maunasan upang malaman ang katagumpayan ng mga gaganap sa mga pamilya ng muling pagkabuhay. Parang, hindi maunasan ang kaligagalingan kung hindi ka pagkakaroon ng kalandanan. Hindi maunasan ang biyaya ng Diyos, kundi maunasan dumaan sa pagsubok at tugulin niya ang mga dalangan ng mga dasal. So, ngayon ka pa magdadaanan para mapatunayan kung totoo pala ang may katagumpayan. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka dadaan sa laban. Kung hindi ka harap sa laban. The same way with the resurrection of Christ, which the victory over death will happen when you die because God promised us a resurrection. Palapakan na rin. Israel will not be completely destroyed actually until He returns again and then swallowed up in victory. So, hindi talaga siya ngayon magaganap unti-unti, eventually. Hanggang sa kanyang may pagbabalik, mangyayari ang kaganapan ng pagkatalo ng kamatayan. 1 Corinthians chapter 15, verse 54, when the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, the same that is death has been swallowed up in victory. Ito magaganap ang versikulo ito. If Jesus defeated death, then why do people still dying? Like answer. Then Jesus conquered death means that we no longer have to fear death. Kung iniisip mo ng Panginoon ay nagtagumpay dapat sa kamatayan, ang isang Kristyano dapat hindi ganyan matatakot mamatay. Meron fear of death tayo, bakit? May mamatay na tao. Mamatay dahil nag-aalala sa paiwanan niya. Ano ba ng mga anak ko, di ba? Ayaw kong malis na hindi maayos mga anak ko. May matakot na lang mamatay, pastor, kasi okay yung mga anak ko. Pero yung naisipin na naman nakatakot mamatay, ayaw kong mamatay, ayaw namin mamatay, diba? Pero reality check, mamamatay tayo. Ang tanong, handa ko mamatay. Ask yourself, are you ready to die? Ngayon pa lang. Ngayon mabang namatay ka, sure ka malipas ka. Kasi yung assurance of salvation, yan ang papaalis ng takot sa pamamatayan. I have the assurance of salvation. When I go back, when I return to Christ, sa aking pag-ibig ko, and I na-confirm ko ang tawag ng Panginoon, I can say, ito na pamatay kayo ng oras. Because I have the salvation. Hindi na ako nag-worry. Kasi alam ko, mamatay man ako, maiwanan ko kayo, mamatay sa buwan ng pangalan ko, I know God will take care of them.
bago siya malagutan ng niya. Sir, Pastor, ano po, mamatay ka naman sa bagay. Kapag namatay naman ako, hindi ko babayaan ang panganak mo. At namatay siya. Kaya na yung takot na wala. Answer, I just want you to ask yourself, kapag namatay ka ngayon, handa ka na ba? Hindi ko ba natatakot? Maging handa ka sa kamatayan. Ito yung nagabagyan na ang pananampalataya mo ay 100% sure if you are not fearing of dying. Hindi mo matatakot na dying. The hope of resurrection is realized in the sacrament of baptism. It is a hope that is sure. Yung pong baptize sa baptism natin, yung water baptism, symbolizes from the resurrection. Yung mga tao tumanggap sa Panginoon, inanyayahan natin ang palubo, magpapabaptize, o immersion. Sa kanyang pagbangon, sa kanyang paghubos mula sa tubig, nangangahulugan na muling pagkaroon. Even our spirit should be resurrected. Kailangan mo siya mabuhay. Titus chapter 3 verse 4 to 8, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ng ating tagapagligtas, iniligtas siya tayo, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pagitan ng Espiritu Santo na nagbugas sa atin upang tayo pamanak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masagana ang pinagawa ng Diyos sa atin, ang Espiritu Santo, sa pagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus ng Banal na Espiritu, ang tanda at tatak ng ating kaligtasan. Verse 7, upang tayo maging matuwid sa pagitan ng kanyang kagandahan loob, at tayo maging kalapagmanan ng inaasa nating buhay na mananggan. Magpapakatiwalang tiwalaan ang araw nito, kaya ang nais ko ibutsaga ang ituro sa mananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanyang sarili sa paggawan ng tubig, na siyang karapat dapat nakapaging pagnaman sa mga tao. So, tandaan niyo po, na ang ating mabuting gawa ay bunga ng ating pananampalataya. Hindi ka gumagawa ng mabuti upang maligtas, dahil ikaw ay ligtas na. Gumagawa ka ng mabuti dahil yan ang magagalan ng Diyos sa atin. Number 2, the significance of the resurrection. Second point, the resurrection validates who Jesus claimed to be. Kung ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay ng pag-aakit ni Jesus kung sino siya. Sabi ko, the Pharisees and the Sadducees came, kinatapon nila. So the Pharisees came to Jesus and tested him with asking to show him a sign from heaven. And said Jesus Christ said, but if it comes to say it will be fair weather for the sky is red. And in the morning, today it will be stormy for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. The wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given except the sign of Jonah. Jesus then left and went away. Noong panahon siya ang harap sa mga Pharisees, bilang umuusig sa kanya, sabi niya, hindi yung nakikita, hindi yung nakikilala, hindi yung alam ang sign. Matthew chapter, the rest. The resurrection validates Jesus as the Savior of the world. The resurrection of Jesus from the dead is the turning point of history and redemption. The resurrection proves that Jesus is He who claimed to be the Son of God, the Savior of the world. So talagang nagkatotoo ang kanyang pamilya kung nasan na ako, anak ng Diyos. Kasi kung di siya muli ng buhay, hindi totoo ang kanyang claim na siya ay anak ng Diyos. Regarding His Son, who has to this earthly life, tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, tungkol sa kanyang pagkitaw, siya ay pinanganak mula sa lahi ng David. Subalit, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya anak ng Diyos sa magitan ng isang mga pangyayang luwa ang kanyang muling pagkabuhay. The power of God, which is by resurrection. Number 3, the resurrection proves His sinless character and divine nature. Nagpapatunay na si Panginoon ay walang kasalanan. Siya ay banal. God raised Him from the dead so that He will never be subject to decay, as God has said. I will give you the holy and sure blessing promised to David. It's also stated where elsewhere you will not let your Holy One see decay. Kaya nakakalaan pa rin sa Senado, sa YouTube, na basta lang nawala ang kanyang katawan, na hindi hinayaan ng Diyos na mabulok ang kanyang katawan. Ang kabat yan na siya ay banal.
Kaya hindi yung nakahawakan yung mga nananampalataya na kung saan kapag minamulay sila ng katawan ng tao hindi nabulong, sabi nila banal. Kiniwala na yung balls na doon. Pero hindi yan. Ang Panginoon lang ang katawang hindi nabulong dahil siya ang hindi naman. We believe that Jesus Christ, according to God's His divine nature, is the only begotten Son. Okay? He's the only begotten Son from eternity, not made, not created, for then He should be a creator. So hindi siya nilikha, but co-essential and co-eternal with the Father. The express image of His person and the brightness of His glory. Hebrews chapter 1, verse 3, and 100% verse that tells that Jesus Christ is God. Ang Panginoon ay Diyos, anak ng Diyos. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Exact representation of God, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sin, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Ang daming verse sa Bible na nagpapatuloy si Jesus ay Diyos. Bakit kaya? Alam di ba, ang talagang pinaka-criteria ng Diyos na tayo hindi maliligtas, siya ay denied na siya ay Diyos. I-deny siya na siya ay Diyos. 100% mapapasa yung mga tao. Dahil lahat ng mga halos karamihan versikulo sa Biblia nagpapatunay na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos. In conclusion, the importance of the resurrection of Christ must have impact on our service to the Lord. Naniwala ba kayo? Na muling pagkabuhay ng Panginoon, malaking impact yan sa ating mga Panginoon. Nagdilito tayo dahil lang natin may pag-asa. We have hope. Paul ends this discourse of the resurrection with this word. 1 Corinthians chapter 5 verse 15 ang sabi, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Mga anak ng Diyos, kapag naglilingkod, stand firm at tumayo kayo. Hindi kayo natitinan, huwag kayong magpabog. Always give yourself fully to the work of the Lord. Maglingkod kayo sa Panginoon. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang inyong mga gawa sa Diyos ay hindi nasasayang. Alam niyo mga kapatid, lahat ng naglilingkod sa lahat ng mga gawa niyo, hindi yan nasasayang. Kahit kung noon pa, kahit kung wala pa na kayo FCF, yung talban. Kahit sa ibang election yung pinagalingan, hanggang ngayon naglilingkod ka mga kapatid, iyan ay hindi nasayang. Tandaan mo yan. Hindi man kayo napansinahan yung mga pastor, hindi man kayo na-appreciate ng board, hindi man kayo na-appreciate ng sino man, kapag gumagawa ka sa Panginoon, na-appreciate ng Diyos siya, at yan ay hindi nasasayang. Dahil, sa muling pagkabuhay, hindi ba tayong pag-asa? Ba't tayo nagtsatsaga sa Panginoon? Because we have hope. Hindi tayo gumagawa, hindi tayo nagsisimbalin dito, umali ng mga seminar, ng mga meeting, ng mga faith groups dahil wala na po. May pupunta rin ng mga kapatid. It has a purpose. Ang sabi ni Pablo dito, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Hindi partial, hindi installment, hindi next time, next year, hindi today. It is fully work of the Lord, says the Lord. Kaya mga kapatid, kaya sa panahon, there are times napapagawa tayo, nakihinawa, o kaya na-auto-focus na ibang priorities. Sometimes we have priorities na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Do you know? If you will not prioritize God, I'll tell you, God will not prioritize you. Sino ka ba? Kapag nawala kami bagay, hindi kawalan ng Diyos ang pagkawala, kawalan ng Diyos. Paul said, give yourself fully to the work of the Lord. For faith group, you said, reflection questions on faith groups. What hope can you get from the story of the resurrection? Ang pag-asa. Ang mabuo nyo sa kasaysayan ng muling pagkabuhay. Application question, how will Jesus' resurrection helps you keep up your faith? Paano ba ang muling pagkabuhay ng Panginoon makatulong sa iyo na patuloy na magpagpalataya? Then, Jan, pasalamat. Ay lang po yung salamat sa Panginoon. Ama, salamat po Diyos sa iyong mga salita sa Panginoon. Tuloy na Panginoon, ikay buhay. You are always alive. You are alive forevermore, Panginoon. Salamat po.
Dahil buhay ka sa amin, O Diyos. Ang iyong banal na Espiritu ang tumutulong sa amin upang manalangin. Ang iyong banal na Espiritu tumutulong sa amin upang magtyaga, upang manatili sa pamilya ko. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama namin, O Diyos. Sa patuloy mo pang ibigay sa amin ang katutupan. Nawa, Panginoon, ang pag-asa na muling pagkabuo ay laging manatili sa aming puso. Laging iniisip na ang mga ginagawa ay hindi nasasayang. Ito'y may pupuntahan, ito'y may purpose, ito'y may katimpala. Pagpalala ng iglesia na yan, siya kung talmaan ang mga magagawa. Ang mga miyembro, mga bata, tatanda. Lahat ng iyong Diyos ang sama-sama sa iglesia ito. Ang patuloy tinatagoy din yung gawain, Panginoon, pagpalain mo kami, Panginoon. Kasi kung pagbalik, masukuhan mo ang bawat isa, Panginoon, na tapat na alitin na nagdinig ko siya, Panginoon. Ang mapagpalala ng may puso, ay panampalataya sa Panginoon Jesus. Ibig mo nila mga kapatid, Panginoon.